Kumusta sa lahat? Ngayon tatalakayin natin ang buhay ng ilang kilalang kabit sa kasaysayan. Sa likod ng karangyaan, yaman at atensyon ng maharlika, may mga kwento ng eskandalo, manipulasyon, pagtataksil at pagkawasak ng puso. Ang mga babaeng ito ay umakyat sa mga hari, maharlika at makapangyarihan, ngunit madalas na uwi sa trahedya ang kanilang buhay. Narito ang 5 notorious na babae na ang mga buhay ay nauwi sa pambihirang mga kahinatnan mula sa dramatikong pag-iibigan hanggang matitinding pagbagsak. Si Gladys Dickon ay kilala bilang isa sa mga pinakamagagandang babae noong pagpasok ng ika-20 siglo. Ngunit nauwi sa trahedya ang kanyang buhay dahil sa masamang resulta ng experimental na plastic surgery, magulong pag-ibig at paghina ng kanyang pag-iisip. Sama kahabang tuklasin natin ang kwento niya. Si Gladys Marie Dickon ay ipinanganak noong ika-7 ng Pebrero, 1881 sa Brighton Hotel sa Paris. Siya ang panganay sa 5 anak nina Edward Parker Dickon at Florence Mary Dickon. Si Edward ay mula sa mayamang dating kilalang pamilya sa Boston, Estados Unidos. Si Florence ay anak ni Rear Admiral Charles Henry Baldwin, isang komandante ng hukbong dagat na naglingkod sa digmaang Mexicano-Amerikano noong 1846 hanggang 1848 at sa digmaang Sibil ng Amerika noong 1861 hanggang 1865 at nakilala bilang isa sa pinakamahusay na komandante ng hukbong dagat ng Amerika. Nagpakasal sina Edward at Florence noong huling bahagi ng tagsibol, 1879 at ipinanganak si Gladys makalipas ang halos 2 taon. Ang maagang buhay ni Gladys ay napakagulo, pangunahing dahil sa asal ng kanyang mga magulang. Kahit dumarami ang anak nila, hindi naging masaya ang pagsasama at nauwi rin sa pagtataksil. Isa sa mga ito ang kalaunan ay naging nakamamatay. Noong tagsibol ng 1872 matapos ang ika-11 kaarawan ni Gladys, binaril at pinatay ng kanyang ama si Emile Abe. Ang kalaguyo ng kanyang asawa sa apartment ng Hotel Splendid sa Cannes, French Riviera na nirentahan ni Florence at Emile. Dumating dun si Edward nang hindi inaasahan at matapos marinig ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito na nag-uusap sa loob ng kwarto, napakiusapan niya ang mga staff ng hotel na buksan ang pinto bago niya barilin si Abe. Noong panahong iyon, madali lang mapalampas ang isang mabigat na kaso tulad ng pagpatay gamit ang pera at impluwensya. Kaya naibaba ni Edward ang kaso sa manslaughter lamang, kung saan hinatulan siya ng 1 taon lang sa kulungan. Pinatawad siya ng pamahalaang Pranses. Pansamantalang ipinadala si Gladys sa kumbento, pero makalipas ang ilang linggo, tinakas siya ng kanyang ina para hindi na muling mapasakamay ng kanyang ama. Ilang sandali lang nagdiborsiyo ang mga magulang ni Gladys. Napilitan siyang gumalik sa Amerika upang manirahan kasama ang kanyang ama sa katutubong New England ng kanyang ama. Sa panahong ito, nag-aral siya sa Howard Seminary sa Massachusetts. Numala ang kalusugan sa pag-iisip ng kanyang ama at noong 1879 siya ay ipinasok sa McLean Hospital for the Insane sa New England. Namatay siya makalipas ang 2 taon noong 1900 at isa sa panahong iyon, si Gladys at ang 3 pa niyang natitirang mga kapatid ay nagmana ng tig-iisang kapat ng malaking ari-arian. Noong panahong iyon, sina Gladys at mga kapatid niya ay bumalik sa Europa para manirahan kasama ang kanilang ina sa Pransya, pero madalas din silang bumisita sa Italia at Inglaterra. Nang maipasok sa ospital ang kanyang ama, si Gladys ay naging isang magandang dalagang iginuguhit at ipinipinta ng mga kilalang personalidad ng Belle Époque sa Paris. Ayon sa kilalang Pranses na manunulat na si Marcel Proust, hindi pa ako nakakita ng dalaga na ganoon kaganda, matalino, mabuti at kaakit-akit. Dahil dito, naiugnay siya ng romantiko sa maraming maharlika sa kanlurang Europa noong huling 1870 sa kabilang ang tagapagmana ng korona ng Prussia. Isa sa mga ito ay partikular na mahalaga. Noong 1877 nang siya ay 16 na taong gulang pa lamang, inimbitahan si Gladys na bumisita sa Blenheim Palace sa Inglaterra, ang tahanan ng pamilya Spencer Churchill na pinamumunuan ni Charles Spencer Churchill, ang ika-9 na Duke ng Marlborough. Noong 1875, nagpakasal si Marlborough kay Consuelo Vanderbilt, isang napakayamang Amerikanang tagapagmana ng yaman ng pamilya Vanderbilt Railway at Steel, na siyang nagligtas sa mga Spencer Churchill mula sa matinding problemang pinansyal na kanilang kinakaharap noon.
Gayunpaman, kahit naging kapaki-pakinabang sa pera at lipunan ang pagsasama nina Marlborough at Vanderbilt, hindi ito naging masaya. Habang mas nakikilala ni Gladys si Marlborough, agad siya nasangkot sa isang labas-kasal na relasyon sa Duke na tumagal na mahigit 20 taon bago nagdiborsiyo ang Duke at ang unang asawa nito. Ang mga unang taon ng 1900 ay sumikat din dahil nasangkot si Gladys sa isa sa pinakaunang kilalang kaso ng pumalpak na plastic surgery. Noong 1903 sa edad na 22 at sa kabila ng kanyang kinikilalang kagandahan, sumailalim si Gladys sa isang maadang uri ng cosmetic surgery kung saan tinurukan siya ng paraffin sa ilong at panga para maging mas litaw ang hugis ng mga ito. Hindi naging matagumpay ang maagang pamamarang ito na nauna sa Botox injections. Ang paraffin sa kanyang panga ay naipon sa baba, naging malalaking bukol na nanatili habang buhay. Sa kabila ng kabiguang ito, nanatili siyang pinatutuunan ng pansin ng mataas na lipunan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Matalino at maraming nabasa siya, ngunit mailap din. Halimbawa, kaya niyang maging palakaibigan at mapag-isa, madalas lapitan ang mga manunulat at pintor. Ngunit bigla rin niyang tinitigilan ang interes sa mga pagkakaibigang ito na parang walang dahilan. Ilan sa mga pagkakaibigang ito ay nauwi sa pagpipinta ng kanyang larawan, lalo na ni Giovanni Boldini, isang tanyag na Italianong pintor noong unang bahagi ng ika-20 siglo kung saan naging modelo si Gladys noong 1901. Isa pang pagpipinta mula rin sa halos kaparehong panahon ang gawa ni John Singer Sargent, isang Amerikanong nanirahan sa ibang bansa na kinikilalang isa sa mga nangunggunang pintor ng larawan sa Inglaterra noong 1900. Maaring ipininta ito matapos pumalpak ang cosmetic surgery ni Gladys dahil sa painting may belo siyang nakatakip sa ibabang muka. Kahit pumalpak ang kanyang cosmetic surgery, nagpatuloy ang relasyon niya kay Duke ng Marlborough sa buong dekada ng 1910. Sa panahong ito, ang kasal ni Duke ay parang isang open relationship at si Consuelo ay may sarili ring relasyon sa isang Pranses na naggangalang Jacques Balsan, isang maagang tagapagpasimula ng European aviation. Sa huli, noong 1921, nagkasundo sina Consuelo at ang Duke na magdiborsyo upang ituloy ang kanilang ibang mga relasyon. Nagpakasal agad si Consuelo kay Balsan habang sina Gladys at Duke ng Marlborough ay ikinasal sa Paris noong Hunyo 25 ng parehong taon. Nakakatuwang isipin, ang kasal ni Gladys at ng Duke matapos ang 20 taong halos lihim na panliligaw ay hindi naging masaya. Pagsapit ng dekada 20, si Gladys na nasa 40 na at malapit sa edad na magkaproblema sa pag-iisip ang kanyang ama ay nagsimulang makaranas ng seryosong issue sa mental na kalusugan. Ang ina ng kanyang ama ay nakaranas din ng hindi matatag na pag-iisip sa kanyang mga huling taon. Ang namamanang salik sa kanyang mga issue sa kalusugan ng pag-iisip ay lalo pang pinalala ng permanenteng pagkasira ng kanyang anyo mula sa pumalpak na cosmetic surgery at ng kawalan nila ni Marlborough ng mga anak. Dahil dito, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ni Duke at Gladys sa Blenheim Palace. Dapat sabihin na si Gladys ang responsable sa tensyong ito. Una, iginiit niyang maglagay ng malalaking painting ng kanyang mga mata sa itaas ng mga pangunahing portiko at pintuan ng palasyo. Pagkatapos, na-obsess siya sa pagpaparami at pagpapalaki ng Blenheim Spaniels. Ang labis na pagkahilig ng kanyang asawa sa pagpapalaki ng mga aso ay halatang hindi ikinatuwa ng Duke. Lalong lumala ang sitwasyon mula 1927 pataas matapos ang pagyakap ng Duke sa Katolisismong Romano. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 1920 kilala siyang may revolver sa tabi ng kama tuwing gabi, sakaling subukan ng Duke na natutulog na sa ibang silid na lapitan siya. Minsan, sa isang hapunan sa Blenheim, bumaba si Gladys para maghapunan na may dalang baril at inilapag ito sa mesa sa tabi niya nang umupo siya sa harap ng mga bisitang naroroon. Nang tanungin siya ng isang matapang na bisita kung bakit may dala siyang revolver, sumagot si Gladys at sinabing, "Ewan ko, baka barilin ko lang si Marlborough." Kilala rin siya sa mga salitang nakakababa ng pagkalalaki tungkol sa asawa, gaya ng sabing nagpakasal siya sa bahay, hindi sa lalaki. Pagsapit ng mga unang taon ng dekada, 1930, halatang sawang-sawa na si Marlborough sa lalong gumagrabing ugali ng kanyang asawa. Umalis siya saglit sa Blenheim noong 1931 para magplano kung paano mapali si Gladys sa palasyo.
Noong 1933, inalis niya lahat ng tauhan ni Gladys at pinaalis siya. Wakas na talaga ang kanilang kasal dahil namatay si Marlborough noong tag-init ng 1934 kahit hindi pa natapos ang proseso ng diborsyo. Hindi naman nawala ng kakayahan si Gladys, suportahan ang sarili noong naghiwalay sila ni Marlborough. Lumipat siya kasama ang mga aso niya sa North Oxfordshire, tapos naging palipat-lipat siya doon at sa isa pa niyang bahay sa Grange Farm, Chatham, Northamptonshire. Gayunpaman, lalo pang lumala ang kanyang pag-uugali. Habang hiwalay kay Marlborough, binuhusan niya ng timba ng tubig sa ulo ang isang mamamahayag na lumapit at nagtanong sa kanya. Sa mas malawak na pananaw, lalo pang naging mapag-isa si Gladys simula kalagitnaan ng dekada 1930 pataas. Sapat ang yaman niya, kaya nagawa niyang isarang sarili sa mundo at halos mga alaga lang niya ang kasama niya. Batay sa mga nagsulat ng talambuhay at pahayag ng nakakakilala sa kanya mula 1900 at 30 pataas, lalo siyang naging panatiko. Sino ang nagpapalipas oras sa paggunita sa mga alaala ng kanyang kabataan sa piling ng komunidad ng sining at mataas na lipunan sa Paris, London at Roma? Noong panahong iyon, nakilala niya ang mga personalidad tulad din ng Marcel Proust, ang pintor ng impressionist na si Claude Monet at ang eskultor na si Auguste Rodin. Pagsapit ng dekada 50 labis ng pabago-bago ang kanyang ugali, kaya hindi na ito binaliwala ng mga awtoridad. Halimbawa, madalas siyang tumatawag sa mga taong matagal nang di nakita o kahit hindi kilala kahit 10 oras ng gabi. Kilala rin siya sa pagbabanta na babarilin ang mga batang kumukuha ng mansana sa kanyang taniman, kaya nag-alala ang komunidad na baka gawin niya ito. Kaya noong 1962 siya ay ipinasok sa St. Andrew's Psychiatric Hospital. Doon, nanatili siyang kakaibang pasyente, patuloy na interesado sa politika at lipunan at nagsusulat sa kanyang tala-arawan. Ipinapakita nito na malinaw ang kanyang pag-iisip pero maaari ring biglang sumama ang kanyang ugali. Si Gladys Deacon ay tuluyang namatay sa St. Andrew's Psychiatric Hospital noong 13 ng Oktubre, 1977 sa edad na 76. Inilibing siya sa bakuran ng simbahan sa Chatham sa Northamptonshire. Madalas nang naikukwento ang buhay ni Gladys, lalo na sa talambuhay ni Hugo Vickers at mga nobelang gaya ng I'll See You in Paris ni Michelle Gable at Death at Blenheim ni Robin Page. Ngayon, makikita pa rin ang mga bumibisita sa Blenheim Palace ang kanyang mga pinintang mata na nakamasid mula sa itaas ng pinto, pati na ang isang pares ng batong Sphinx sa looban. Ipinagawa ang mga ito bilang alaala ng paglipat niya sa Blenheim bilang ikalawang asawa ng Duke noong unang bahagi ng dekada 20. Sa kasalang maraming pangako, ngunit kaunti lang ang natupad. Noong tag-init ng 1940 umuugong sa iskandalo ang lungsod ng New York. Inakusahan ni John Platt si Hannah Elias, isang mailap na babaeng itim na may misteryosong nakaraan ng pangingikil sa kanya ng $685,000 o halos $30 milyong sa halaga ngayon. Dahil dito, si Elias marahil ang pinakamayaman at pinaka-notorious babaeng itim sa Amerika. Samahan mo akong tuklasin ang kanyang kwento. Hindi tiyak ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Hannah Elias pero ipinanganak siya sa Philadelphia noong 1865 taon ng pagtatapos ng digmaang sibil sa Amerika. Ang kanyang ama ay si Charles Elias, isang kusinero at caterer na asawa ni Mary Elias. Si Charles ay may lahing Afrikanong-Amerikano at katutubong Amerikano at ang ina ni Hannah na si Mary ay maputi rin. Dahil dito, nagkaroon si Hannah na mas maputing kulay ng balat, isang bagay na naging mahalaga sa kanyang buhay sa hinaharap gaya ng makikita natin. Lumaki si Hannah sa malaking sambahayan. Isa siya sa 9 na anak na magulang niya. Nakatira sila noon sa pinakamayamang lugar ng lungsod para sa mga Afrikanong-Amerikano. Pero dahil malaki ang pamilya nila, kahit maganda ang kita ni Charles, hindi pa rin sila mayaman. Gayunpaman, mataas ang tingin sa kanilang pamilya at unti-unti silang umaangat sa antas ng lipunan. Paglaon, inilipat sila ni Charles sa mas malaking bahay sa lugar ng mga abogado at itim na negosyante sa Philadelphia. Nag-aral sila ng mga kapatid niya sa pampublikong paaralan at nakatanggap ng maayos na edukasyon. Hindi rin natin alam ang tungkol sa pagpapalaki kay Hannah.
Nagsimula lamang talaga ang kwento ni Hana nung ikinasal ang kanyang kapatid na si Hati noong 1884 nang si Hana ay mga 19 na taong gulang. Bago ang kasal na yon, nagtrabaho si Hana sa bahay ng isang mayamang babae mula sa hilagang Philadelphia. Kalaunan ay natuklasan na bago ang kasal ng kanyang kapatid, nagpasya si Hana na hiramin ang isang mamahaling damit mula sa aparador ng kanyang amo. Sa kasal ni Hati, marami ang napansin at nagsabi kung gaano kaganda at magara ang suot na damit ni Hana. Siya, ayon sa isang dumalo, ang reyna ng gabi. Hindi dun natapos ang lahat. Marahil balak ni Hana na ibalik ang damit kung saan niya ito kinuha at umaasa siyang hindi mapapansin ang kanyang ginawa. Gayunpaman, ilang araw pagkatapos, bago pa siya makabalik sa trabaho, dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Elias at inaresto si Hana. Napansin ng kanyang amo na nawawala ang damit at napagtanto niyang si Hana ang kumuha nito. Noon, madalas hindi nabibigyan ng tamang proseso ang mga Aprikanong-Amerikano kapag pinaginalaan silang gumawa ng krimen laban sa puti. Nang gabing iyon din, agad na dinala si Hana sa korte at napatunayang nagkasala ng pagnanakaw. Hinatulan siyang makulong ng 4 na buwan sa Moyamensing Prison sa Philadelphia. Doon siya kinulong sa isang bahagi kasama ang humigit kumulang 40 iba pang mga babae. Puno ng lalaki ang natitirang bilangguan, karamihan ay nandoon dahil sa marahas at mabibigat na krimen. Dito niya gugugulin ang 4 na buwang sentensya at magsisimula ang madilim na yugto ng kanyang buhay. Ang maagang pagkakasangkot ni Hana sa krimen ang humubog sa kanyang buhay. Nang matapos ni Hana ang kanyang sentensya at sinubukang bumalik sa kanilang bahay, hindi na siya pinayagan ng kanyang ama na tumira kasama ang kanilang pamilya. Walang pera at walang matutuluyan, napadpad siya sa Hilaga patungong New York. Doon, agad niyang sinimulang buhay ng sarili sa tanging paraang naisip niya sa mabilisan. Naging isang prostituta siya. Matatagpuan ito sa Tenderloin District ng New York, kilala sa maraming hotel at pagtitipon ng mga babaeng nagbibigay ligaya gabi-gabi. Mahirap ang simula rito para kay Hana. Nabuntis siya noong 1885 at nanganak na isang anak na babae na pinangalan ng Clara sa simula ng 1886 na kanyang pinaampon. Di naglaon, dinala siya sa korte dahil sa prostitusyon at hinatulan ng isang buwang pagkakakulong sa Roosevelt Island sa East River. Hindi nagtagal ay nakalaya si Hana at mabilis siyang natutong dumiskarte sa paraan ng pagpapatakbo niya ng kanyang mga gawain. Nagsimula rin siyang magpakilalang taga-Cuba dahil sa mas maputi niyang balat. Di nagtagal, sapat na kinikita ni Hana para makaupa at mabuhay. Magpapatuloy siya sa ganitong paraan sa loob ng marami pang taon. Naging matagumpay siya kaya nagkaroon siya ng ekstrang pera at bumili ng mga paupahang ari-arian para madagdagan ang kita niya. Karamihan sa mga ito ay nasa Uptown Manhattan sa hilaga ng Central Park malapit sa kasalukuyang Harlem. Hindi pa ito komunidad ng Aprikanong-Amerikano noon at marami pang matatandang pamilyang New York ang nakatira roon sa lugar na orihinal na pamayanan ng Hollands noong ika-17 siglo. Hinati ni Hana ang kanyang oras sa pagitan ng isang tirahan sa Manhattan at isang marangyang bahay bakasyonan sa tabing dagat na pagmamayari niya sa Far Rockaway malapit sa Atlantic Beach sa Long Island, ngunit nasa loob pa rin ng borough ng Queens. Pagsapit ng unang bahagi ng 19, naraan namuhay siya sa Karangyaan kasama ang kasambahay, butler at buong staff sa bahay. Ngunit lalong lumalakas ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang kayamanan at hindi nagtagal, ang katotohanan sa likod ng kanyang yaman ay mauuwi sa isa sa pinakamalalaking eskandalo sa New York. Hindi nagtagal matapos siyang lumipat sa New York noong 1885 binisita si Hana ni John R. Platt. Noong panahong iyon, isa siyang may kayang negosyante sa New York na nasa kalagitnaan ng edad 60. Ipinanganak noong 1820 at 20 yumaman siya sa pagbenta ng plate glass. Mas naging madalas ang pagkikita nila matapos muling magkita sina Platt at Elias sa Manhattan noong 1887. Bago pa nagkaroon ng cellphone o makabagong komunikasyon, habang lumilipat ang mga babae sa Tenderloin District para umiwas sa mga raid ng pulis, nakaisip sina Hana at ang kanyang kasintahan ng lihim na paraan para magkausap gaya ng iba. Gamit ang mga pangalang Bessie at Papa, naglalagay sila ng coded na anunsyo sa classified section ng pahayadan sa New York na nagsasabi kung nasaan sila bawat gabi. Hindi lang panandaliang romansa ang namagitan kina Hana at John. Tatagal ng ilang taon ang lihim nilang relasyon.
Si John Platt ay isang may asawang lalaki at kilala sa New York. Mahalaga ang pagiging maingat at pinahahalagahan niya na si Hannah ay marunong magtago ng sikreto. Agad siyang binigyan ni Platt ng maraming pera. Ayon sa mga sumunod na ulat, nagsimula siyang magbigay kay Hannah ng 2 hanggang 6,000 dolyar bawat buwan, nakatumbas ng 70,000 hanggang 210,000 dolyar sa pera ngayon. Pinayuhan niya si Hannah sa tamang paggamit ng pera para sa ari-arian at stocks. Hindi nagtagal at yumaman siya at kalaunan ay naging isa sa pinakamayayamang babae sa buong mundo, marahil ang pinakamayamang itim na babae sa Estados Unidos. Isa sa unang investment ni Hannah na tinulungan ni John Platt ay isang bahay malapit sa tahanan ng pamilya ni John Platt kung saan nagpaupa siya ng mga kwarto. Isang gabi noong 1895, dumalaw si Platt. Isang nangungupahan, si Cornelius Williams, isang itim na lalaki na nakatira roon noong panahong iyon, ang sumagot sa pintuan na halatang inis. Nang kanungin ni Platt Mr. Green kung naroon ang mga tao, sinaran siya ni Williams ng pinto sa muka. Ilang sandali, tinanong niya ang katulong kung sino ang lalaki at sinabi nitong si Mr. Green iyon. Ilang linggo ang lumipas, pinalayas ni Elias si Williams sa bahay. Naging obsessed siya sa kanya at labis na saktan ng mapalayas. Kumbinsido siyang si Mr. Green ang may kasalanan, umalis siyang galit na galit at nang-akong maghihigante. Pagkalipas ng 8 taon, sa isang malamig na hapon ng Nobyembre, 1900 at 3 si Andrew Haswell Green, ang tahimik na henyo sa likod ng Central Park at New York Public Library, ay pauwi matapos magpananghalian kasama ang pamilya. Habang papalapit siya sa bahay, naghihintay na si Cornelius Williams, paranoid, delusional at obsessed pa rin. Akala ni Williams si Green ay si Platt, kaya binunot niya ang baril at nagpaputok. Bumagsak si Green kung saan siya nakatayo, hindi alam na biktima siya ng paghihiganti na wala siyang kinalaman. Si Cornelius Williams ay nilitis, idineklarang baliw at ginugol ang natitirang buhay sa asylum. Noong 1890 nang pakasal si Hannah kay Christopher Smith, isang Afrikanong-Amerikanong manggagawa sariles, ngunit nagpatuloy pa rin ang relasyon nila ni Platt. Umalis si Smith noong 1877, sinabing hindi na niya matiis ang relasyon ng kanyang asawa kay Platt. Para patahimikin si Smith, palihim na inayos ni John ang mahusaping legal ng palihim at pagkatapos ay binigyan pa niya ng mas malaking halaga si Hannah para siguraduhing mananatiling lihim ang lahat. Noong panahong iyon, pumanaw na ang asawa ni Platt kaya agad siyang bumili ng magarang townhouse para kay Hannah malapit sa Central Park upang mas madala silang magkita. Habang lumilipas ang mga taon, lalong nabalisa si Platt. Konsensya, kasakiman o takot, may kung anong pumilipit sa loob niya at nang tuluyan siyang sumabog, ang kanilang mainit na lihim na romansa ay sumabog sa isa sa pinakamalalaking eskandalo na nakita ng New York. Ang ugnayan ni Hannah kay Platt ay halos hindi na malalaman ngayon kung hindi dahil sa kakaibang mga pangyayari nung tag-init ng 1904. Noong panahong iyon, nagsampa ng kaso si Platt laban kay Hannah, inakusahan siya ng pang-ingikil ng napakalaking halaga sa kanya sa loob ng maraming taon kapalit ng pananahimik tungkol sa una niyang pagpunta kay Hannah. Sa pagdaan ng panahon, lumaki ang halaga ng perang sangkot. Ipinahayag ni Platt na sa kabuuan, pinangingikil siya ni Hannah ng mahigit 685,000 dolyar. Mahirap kalkulahin ang historical na halaga ng pera, lalo na sa mahabang panahong may nagbabagong ekonomiya. Gayon pa man, maari nating sabihin na ang halaga sa kasong ito ay tinatayang katumbas ng 30 milyong dolyar sa panahon na yon. Ang laki ng halaga ng pera ay agad na nakatawag ng pansin sa mga taga New York at sa loob ng ilang buwan, sabik na iniulat ng mga pahayagan ang bawat pangyayari at pagbabago sa kaso. Nagbigay si Platt na makulay na palusot kung paano siya unang nasangkot kay Elias. Iginiit niya na hindi siya pumunta kay Elias upang humingi ng aliw sa isang babaeng nagbibigay aliw. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong huling 1880 DS nang mapadpad siya sa massage parlor ni Elias, naghahanap lang ng ginhawa sa rayuma, hindi para sa mas malapit ang ugnayan. Pagkatapos niyang bumisita kay Elias noong 1870, sa nagsimula siyang tumulong sa pinansyal para makapagtayo ng paupahang bahay. Ayon kay Paul Platt, naging biktima siya ng kasamaan ni Elias nang hindi niya namamalayan. Ayon sa kanya, sinumulan siyang i-blackmail ni Hannah. Kapag hindi siya nagbigay ng malaking pera kay Hannah, babanta raw itong magsasabi sa pamilya niya na matagal na siyang dumadalaw kay Hannah para sa mga gabing puno ng pagnanasa.
Si Platt, isang kilalang negosyante sa New York, kaya seryoso ang pulisya sa kanyang reklamo. Pero hindi nakipagtulungan si Hannah. Nang lapitan siya ng pulisya, tumanggi siyang sumama para sa investigasyon. Pagkatapos, pinasok nila ang kanyang townhouse at kinuha lahat ng sa tingin nilang may kaugnayan sa kaso. Dinala siya sa Tombs Prison sa Lower Manhattan, isang kilalang madilim at hindi kaaya-ayang lugar. Ilang araw ding nanatili si Hannah sa malamig at tensyonadong kulungan, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang pinalaya. Walang ebidensya ayon sa investigador na nang blackmail si Hannah gaya ng sinabi niya. Sa kabila ng napakalaking halaga ng pera na sangkot, lumabas na kusang ibinigay ni Platt ang pera taon-taon. Sa mga sumunod na linggo, malinaw na hindi porsigido si Platt sa pagsasampa ng kaso. Ang presyon ay galing sa kanyang pamilya. Nang malaman nila ang kayamanang palihim niyang ibinigay, nagpanik sila. Ang inaakala nilang malaking pamana ay halos nawala na at gusto nilang may sisihin. Dahil binawi ni Platt ang reklamo at walang ebidensya ang pulisya, sila na mismo ang kumilos at dinala si Hannah sa hukuman sibil para bawiin ang pera. Pero tulad ng dati, wala rin silang napala. Pagsapit ng 1,905, nawala ang issue at napawalang sala si Hannah. Ang buong pangyayaring ito ay kakaiba at nagpakita ng kalagayan ng politikang panlahi sa New York sa simula ng ika-20 siglo. Halimbawa, habang tinatalakay ng mga pahayagan ang kwento, mas naging interesado sila sa lahing pinagmulan ni Hannah kaysa sa mismong kaso, at ang ilan pa nga sa kanila ay nagpalabas ng ideya na siya ay isang babaeng ipinanganak sa ibang bansa. Noong kalagitnaan ng 1900 dumagsa ang mga Europeo sa New York at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang dayuhang prostituta na niloko ang isang 80 anyos na lalaki. Ipinakita ng iskandalo ang takot at hinala ng lungsod sa dumaraming bagong dating nagumugulo sa kanilang mundo. Matagal na nirahan si Hannah sa New York. Namuhay siya mula sa upa ng marami niyang ari-arian sa Harlem at lumipat sa Uptown Manhattan kung saan mas hindi siya napapansin matapos ang di inaasahang kasikatan noong 1904. Pumanaw si Platt noong 1908 at iniwan niya ang isang ari-arian na nagkakahalaga ng $10,000 na katumbas ng humigit kumulang $350,000 na yon, isang maliit na halaga kung ikukumpara sa dati niyang malaking yaman. Hindi na nakakagulat, walang iniwan kay Hannah at hindi siya dumalo sa libing. Noong dekada 10, nakilahok siya sa iba't ibang transaksyon sa lupa sa Harlem habang umuunlad ng lugar bilang kanlungan ng mayayamang Aprikanong-Amerikano sa pag-usbong ng Harlem Renaissance noong dekada 20. Gayunpaman, ilan lang ang nakita ni Hannah sa kulturang Aprikanong-Amerikano rito. Noong 1923 dahil sa masamang reputasyon at para makaiwas sa ilang kasong may kaugnayan sa kanyang pinansyal na nakaraan, nagpasya siyang umalis sa New York. Sumakay siya at ang kanyang butler na si Cato isang hapon ng barko papuntang Europa at hindi na bumalik. Si Hannah ay nakatira na sa Pransya. Ang mga pangyayaring ito ang pinagmulan ng mga alamat. Ayon sa iba, namatay siya sa Paris habang sabi ng ilan, pumanaw siyang namumuhay sa karangyaan sa French Riviera sa huling bahagi ng dekada 1920. Makulay ang naging wakas ng makulay na buhay. Isang araw sa Paris noong 1900, isang sugo ng isang hari ang pumasok sa isang bahay aliwan sa kabisera ng Pransya. Kumilos siya para sa kanyang amo, ang 64 na taong gulang na si Leopold II. Ang batang hinahanap niya ay si Caroline Lacroix, 16 na taong gulang. Dito nagsimula ang isa sa pinaka-eskandalosong relasyon ng maharlika sa Europa na naging dahilan para si Lacroix ay maging pinakakinamumuhian sa Belgium at maging multimilyonarya. Kaya tuklasin natin ang kanyang kwento. Bagaman mas kilala siya ngayon bilang Caroline Lacroix, ang babaeng naging kabit ng hari ng Belgium ay ipinanganak bilang Blanche Celia Josephine de Lacroix. No ika-13 ng Mayo 1883 sa lungsod ng Bucharest sa kaharian ng Romania. Ang kanyang ama ay si Jules de Lacroix at ang ina niya ay si Catherine Josephine Saville. Limitado ang detalye ng kanyang kabataan at naging parang alamat dahil sa mga sumunod na pangyayari sa buhay niya. Ayon sa kwento, siya ang ika-13 anak ng kanyang mga magulang.
May iba namang nagsasabi na kanyang ama ay isang French na diplomat na naka-assign sa Bucharest noong ipinanganak si Blanche, habang ang ilan ay inilalarawan siya ng mas simple bilang isang janitor sa legasyon ng Pransya sa lungsod. Ayon sa ilang sanggunian, bukod sa trabaho niya, nasangkot din siya sa mga oportunistang negosyo sa Romania, isang mahalagang bansa sa ekonomiya dahil sa yaman nito sa petrolyo habang umuunlad ang industriya sa Europa. Ano man ang totoo, tila hindi naman talaga yumaman ang pamilya. Nagtrabaho si Blanche bilang barmaid nung bata pa siya at naging empleyado rin sa bahay aliwan nung siya'y teenager nung mga huling taon ng dekada 90 ng ika-19 na siglo. Doon niya sinimulan gamitin ang pangalang Caroline. Karaniwan na noon sa Belle Époque Paris na gumamit ng alias ang mga nagtatrabaho sa ganitong larangan at hindi nagtagal ay napansin siya ng ilang mahalagang personalidad. Malinaw na nakilala na si Caroline noong 1900 nang malapit na siyang maglabing-7 taong gulang. At sa panahong ito rin bumisita si Leopold de Calawa, hari ng mga Belgian mula pa noong 1865 sa kabisera ng Pransya. Noon kasintahan ni Caroline si Antoine Emmanuel Durio, dating opisyal na militar ng Pransya na 18 taon ang tanda sa kanya. Gumanap din si Duriot bilang kung ano ang tatawagin nating bugaw ngayon, isang taong nag-aayos ng mga pagkikita niya sa mayayamang kliyente. Sila ay kakaibang magkapareha. May problema si Duriot sa sugal at kahit kumikita siya, palagi silang nahuhuli sa bayarin habang nakatira sa mamahaling Elysee Palace sa kabisera. Noong panahon na yon, bumisita si Leopold sa Pransya at narinig tungkol kay Caroline Lacroix. Mas matangkad siya sa karaniwan, elegante, maganda ang hubog ng katawan, makinis ang kutis at makapal ang kastanyas na buhok. Naintriga siya kaya ipinadala niya ang tauhan sa Elysee Palace na nagsabing, "Madam, ipinadala ko ng isang ginoong napansin kayo." Napakataas ng kanyang katayuan, ngunit dahil dito ay hindi ko maaring banggitin ang kanyang pangalan. Isang pagkikita kay Leopold ang itinakda para sa susunod na araw. Ayon sa alaala ni Caroline na inilatala niya makalipas ang ilang dekada, agad siyang naging kerida ni Leopold matapos siyang imbitahan maglakbay papuntang Austria. Pagkatapos ng unang pagkikita, nagkaroon ng kasunduan kung saan binayaran si Duriot. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanilang relasyon, ang pagkakasangkot ni Leopold kay Delacroix ay mabilis na naging isang pampublikong eskandalo. Bagamat nagkaroon siya ng ibang mga kerida noon at tinawag na hari ng mga Belgian at ng magagandang babae, ibang relasyon niya kay Caroline kaysa sa mga nauna. Sa simula pa lang, isa siyang mapagmalaki, mainitin ang ulo at hindi nakapag-aral na karaniwang tao na dating nagtrabaho bilang isang prostituta habang siya naman ay halos kalahating siglong mas matanda. Kasal pa rin noon si Leopold kay Marie Henriette ng Austria, ang kanyang matagal nang nagtitiis na asawa na naging ina ng 4 nilang anak, 3 babae na buhay pa at isang lalaking namatay bata pa. Namatay si Marie Henriette noong Setyembre, 1902 ngunit sa unang 2.5 taon ng pakikipagrelasyon ng hari sa dalagitang kerida, may asawa pa siya. Kahit bago pa man mamatay ang reyna, lalong nagiging mahirap itago ang papel ni Caroline sa buhay ni Leopold. Bagaman madalas niyang pagbiyahen si Caroline gamit ang ibang pangalan, isinama niya ito sa libing ni Reyna Victoria noong 1900 at isang di pangkaraniwang hakbang na naging iskandalo sa mga korte ng Europa at umalingaw-ngaw sa buong Brussels. Nang namatay ang reyna noong sumunod na taon, nawala ang natitirang hadlang at mas hayag na kinilala si Caroline. Kabalintunan, mas nabawasan ang kasikatan niya sa sariling bayan dahil sa hayagang pagpapakita ng kanyang kabit kaysa sa malulupit niyang krimen sa Congo, gaya ng malalaman natin mamaya. Kalaunan, nagkaanak ng 2 ang magkasintahan. Noong Pebrero 1906 ipinanganak ang isang anak na lalaki na pinangalan ng Lucien Philippe. Pangalawang anak na lalaki si Philip Henry ipinanganak noong Oktubre 1907. Lalong lumala ang relasyon nila dahil sa 2 anak na lalaki. Bagamat ipinanganak sa labas ng kasal, namatay sa pagbabata ang nag-iisang anak na lalaki ni Leopoldo sa unang asawa niya. Dahil bawal sa batas ng Belgium magmana ng trono ang babae, nais niyang kilalanin ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang relasyon kay Lacroix upang ang isa sa kanyang mga anak ay maaaring magmana sa kanya. Sa huli, hindi niya ito ginawa at pagpanaw niya noong 1900 at siyang pumalit ang pamangkin niyang si Albert.
May mga usap-usapan na matapos mamatay ang kanyang asawa, palihim na pinakasalan ni Leopold si Caroline na magiging iskandalo lalo na't dati siyang kortesan at halos kalahating siglong mas bata sa kanya. Ito ay dahil ang ganitong uri ng pagsasama ay itinuturing na morganatic marriage na isang kasal sa pagitan ng mga taong magkaiba ang antas sa lipunan. Bagaman malawakan na itong tinatanggap sa makabagong panahon, hanggang kalagitnaan ng ika-20 siglo ay inaasahan ng mga maharlikang asawa ay galing din sa maharlikang pamilya o pinakamataas na aristokrasya. Mas mababa pa rito ay itinuturing na labag sa kaugalian ng dinastiya at kadalasang tinututulan. Umingay lalo ang tismis noong 1900 at 6 nang ilatala sa mga pahayagan sa mundo ang kasal ni na Leopold at Caroline. Halimbawa, pagkatapos ng Pasko noong 1906 naglabas ang Star, pahayagan sa New Zealand ng artikulo tungkol sa kanya na pinamagatang ang morganatic na asawa ng pinuno ng Belgium. Ipinahiwatig nito kahit walang anumang ebidensya na naganap na ang kasal, na may morganatic marriage na sina Carolina at Leopold, at nagpaplanong kilalanin ang kanyang mga anak bilang tagapagmana ng trono ng Belgium. Sa totoo lang, walang ebidensya na nagpapakita na naganap ang ganong maagang pagsasama. Nakumbinsi lang ni Carolina si Leopold na pakasalan siya sa mga huling araw ng buhay nito. Lumaganap ang chismis na nagpakasal sina Carolina at ang hari noong 1900 at 6 nang bigla siyang gawing Baroness von matapos ipanganak ang kanilang unang anak na lalaki. Noong Pebrero, isang ekstraordinaryong hakbang ang ginawa na inakala ng marami na mangyayari lang kapag kasal na sila. Babalikan natin mamaya ang huling araw ni Leopold, pero una, tingnan natin ang kalagayan ng kanyang pamumuhay noong unang dekada ng ika-20 siglo. Noong panahong iyon, si Leopold ay isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Ito ay dahil sa kanyang mga kolonya sa Afrika. Sa kasagsagan ng kolonyal na agawan para sa Afrika, nakuha ni Leopold ang kontrol sa malawak na rehiyon ng Congo sa Kongreso ng Berlin noong 1884. Di tulad ng Britanya, Pransya, Alemanya at Italia na kumuha ng mga kolonya noon, hindi naging kolonya ng Belgium ang Congo. Sa halip, ito ay naging pribadong lupain na personal na pag-aari ni Leopold. Sa loob ng susunod na 24 na taon, masigasig niya itong pinaunlad bilang pinagkuunan ng mga hilaw na materyales tulad ng goma at garing. Nabunyag na ngayon ang kalupitan ng pamumuno ni Leopold na may sariling puwersa ron na sangkot sa malawakang pang-alipin at karumal-dumal na gawain para mapalaki ang kanyang kita. Sa prosesong yon, naging labis siyang mayaman. Sa Belgium, naging hindi popular si Caroline na mapansin ng mga tao na ang malaking yaman mula sa Congo ay hindi napupunta sa bansa, kundi sa pribadong buhay ni Leopold kasama ang mas batang babae na kaedad na kanyang apo. Si Caroline ang pinakanakinabang sa pandarambong, ginantimpalaan ng malaking mansyon sa Brussels na may tauhan at kagamitan mula sa hari at maranyang tirahan sa French Riviera, ang Villa La Leopolda. Parang walang katapusang pera para sa lahat ng luho niya habang namimili at naglalakbay sa Europa kasama ang hari. Nagreklamo siya na napuputol ang pamimili sa Brussels dahil sa tren, kaya pinaorom ng hari ng 1 oras ang express service para masuli ang alis mula sentro papuntang Larkin kung saan ang kanyang mansyon sa labas ng kabisera. Lahat ito ay salaping may bahid ng dugo nakuha sa mga krimen ng mga opisyal ni Leopold sa Congo. Dahil dito, nakilala siya agad bilang reyna ng Congo. Noong 1908 na laman sa Europa ang mga krimeng ito, kaya inalis ng pamahala ang Belgian ang kolonya at inilagay sa kanilang direktang pamamahala. Kahit marami na siyang yaman mula sa kasintahan, patuloy pa rin si Caroline sa pakikipagkita kay Antoine Emmanuel Duriot, ang dati niyang bugaw. Sinundan siya ni Antoine Emmanuel Duriot sa Brussels at doon siya namuhay gamit ang perang mula kay Caroline. Minsan-minsan, napapansin siyang pumapasok-lumabas sa bahay ni Caroline at di rin ang tagalang pantatakip niyang kapatid daw niya si Antoine Emmanuel Duriot. Napansin agad ni Leopold ang nangyayari at lalo siyang nagselos. Matapos niya itong komprontahin, iniutos niyang alisin ang lahat ng harang sa tanaw mula sa palasyo papunta sa bahay ni Caroline. Para diretso niyang matanaw ang buong bakuran at mabantayan si Caroline, pati na rin ang silumang maglakas loob na bumisita sa kanya sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagbabantay. Noong unang bahagi ng Disyembre, 1909, malubhang nagkasakit si Leopold.
Noong Disyembre, 12 matapos ang matagal na pagtanggi, pinakasalan niya si Caroline. Namatay siya sa edad na 74 makalipas ang 5 araw at pinalitan ng pamangkin niyang si Albert. Sumiklap agad ang kontrobersya. Inayos ni Leopold ang testamento at mga ari-arian para ang karamihan nito ay mapunta kay Caroline o mailagay sa mga trust at mga shell company para sa 2 anak nilang lalaki paglaki nila. Hindi pa rin tiyak ang eksaktong halaga pero malamang ay umabot ito sa 10-10 milyon noon na katumbas ng mga $1 billion o mas mataas na yon. Matagal nang masama ang relasyon ni Leopold sa mga anak niyang babae sa unang asawa at iniwan niya sa kanila ang 6 na milyong franc na paghahati-hatian. Maliit lang ito kumpara sa napakalaking yaman na nakuha niya mula sa karumal-dumalyang gawain sa Congo at sa totoo lang, ito ay ibinigay ng Estado ng Belgium hindi mula sa habilin ni Leopold. Habang malapit nang mamatay, tumangi pa ring makita ng hari ang mga anak niyang babae, ngunit naroon si Caroline nang siya ay namatay. Sunod-sunod ang mga kasong legal matapos mamatay si Leopold dahil gusto ng kanyang mga anak na babae ng mas malaking bahagi ng ari-arian. Sinikap din ni Haring Albert bawiin ang ilang iniwan ni Leopold sa kanyang matagal ng kabit. Halimbawa, pinaalis siya mula sa Villa La Leopolda sa French Riviera na muling kinuha ng bagong hari ng Belgium para muling mapasakamay ng korona ng Belgium. Si Carolina ay mas lalo pang kinamuhian ng publiko sa Belgium at sa hindi bababa sa isang pagkakataon, ang kanyang karwahe ay kinumpiska at binato ng mga bato sa mga kalye ng Brussels. Gayunpaman, tila hindi siya gaanong naapektuhan ng put o ng kanyang reputasyon. Sa halip, pinakasalan niya si Doria na panakanakang karelasyon niya sa loob ng 9 at kalahating taon habang kalaguyo niya si Leopold. Kakaiba, matapos ang halos 1 dekada ng kanilang kakaibang lihim na relasyon, ang kasal ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Naging mapait ang kanilang pagsasama kaya nagdiborsiyo sila noong 1913. Nabuhay ng maranya si Carolina matapos mamatay si Leopoldo, magpakasal muli at makipagdiborsyo kahit may mga kaso at iba pang balakid. Namana niya ang hindi bababa sa $7 milyong na ari-arian at maaring mas malaki pa, isang napakalaking yaman na yon. Nagkaroon siya ng mga kilalang manliligaw mula sa maharlika ng kanlurang Europa, ngunit hindi na muling nag-asawa. Namatay ang bunsong anak niyang si Felipe noong 1914, ngunit ang panganay ay nabuhay hanggang 1984 bilang Duke ng Telfeuren. Mas tahimik ang huling bahagi ng buhay ni Carolina kaysa noong unang dekada ng ika-20 siglo at dekada 1910. Namuhay siya ng tahimik at komportable. Sa medyo kakaibang hakbang, matapos sumupa ang kontrobersya sa kanya at halos nakalimutan na siya ng Europa, nagpasya siyang ipagawa ang isang memoir ng kanyang buhay noong dekada 1930. Ipinablish ito noong 1937 sa English na pamagat na Isang Karaniwang Tao ang Nagpakasal sa Isang Hari, base sa kwento ni Baroness Devon kay Paul Fort. Karaniwang maingat ang mga historiador sa paglapit sa nilalaman ng memoir dahil maraming bahagi ng mga ikinuwento ni Carolina sa kanyang mga pag-uusap kay Paul Fort ay maaring hindi tumpak o sadyang para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Nabuhay siya noong ika-2 digmaang pandaigdig at namatay sa Timog Kanluran ng Pransya noong ika-12 ng Pebrero 1948 sa edad na 64. Noong huling bahagi ng dekada 1780, isang ipinanganak sa Turkey na kurtisa na nagngangalang Zofia Potocka ang sumikat sa mga korte ng Europa. Ilang taon bago nito, pumasok siya sa isang relasyon kay Prinsipe Grigory Potemkin, ang pinakatanyag na komandante ng militar ng Russia noong kanyang panahon, at lihim na asawa ni Reyna Catherine, ang dakila ng Russia. Ngunit sino nga ba si Zofia Potocka at paano siya naging isa sa pinakatanyag na mga kurtisan sa Europa? Ang babaeng magiging isa sa pinakatanyag na mga kurtisan ng ika-18 siglo ay ipinanganak sa medyo payak na kalagayan. Noong ika-11 ng Enero 1760 sa lungsod ng Bursa sa hilagang kanlurang bahagi ng Turkey, sa mga lupain na noon ay bahagi ng Imperyong Ottoman. Ipinanganak siya bilang Sofia Klavon, ang kanyang ama ay si Constantine Klavon, isang katamergent na may lahing Griego. Bago siya magdalaga, lumipat ang mga Klavon mula Bursa papuntang Istanbul, kabisera ng Ottoman noong 1772. Ang kanyang buhay ay dumanas ng maraming dramatikong pagbabago sa mga sumunod na taon. Noong 1775, namatay ang ama ni Zofia.
Pagkatapos, makalipas ang isang taon, noong 1776, nasunog ang bahay ng pamilya sa isa sa mga malalaking sunog na paminsan-minsan ay sumiklab at tumupok sa masisikip na tirahan ng lungsod noong 17 at 18 siglo. Bilang bunga ng kanilang kahirapan, napilitan ngayon ang ina ni Zofia na si Maria na ipagbili ang dalawa niyang anak na babae, kabilang si Zofia, sa embahador ng Poland sa korte ng sultan sa Istanbul. Si Karol Boscam Lasopolski, isang diplomatang may lahing Olandes naglilingkod sa Commonwealth ng Poland at Lithuania. Kilala ang ambasador bilang isang tao na kumukuha ng mga babae upang ipadala sa korte ni Haring Stanislaus ang 2 Agustus ng Poland sa Warsaw. Kinuha ni Boscam sina Sofia at ang kapatid niya sa kanyang pangangalaga pansamantala lang. Pinatira sila sa isang tirahan niya malapit sa Istanbul at binigyan ng mataas na antas ng edukasyon. Halimbawa, natutong magsalita ng Pranses si Zofia na noon ang pangunahing wika ng mga korte sa Europa. Ito ay naging pagsasanay para sa kanya upang makibagay sa lipunan ng korte ng Europa noong 18 siglo. Habang nasa pangangalaga siya ni Boscam, dito unang nakilala ni Zofia si Joseph de Witt, isang maharlikang Polako na may lahing Olandes din. Nahumaling kay Sofia, gumawa siya ng paraan upang mapakasalan siya noong 1779 at bumalik sila sa kanyang bayang Sinilangan sa Polonia at nanirahan malapit sa Kamyanetsin, na ngayon ay bahagi na ng kanlurang Ukraine, ngunit noon ay nasa silangang hangganan ng Commonwealth ng Poland at Lithuania. Naipatibay ng ama ni Joseph ang kapangyarihan ng De Witt nung unang bahagi ng siglo, kaya naging kilalang puwersang pampulitika sila sa hangganan ng Poland at Russia. Noong 1781, nagsimula ang mag-asawang ito sa isang ingrandeng paglalakbay sa mga kabisera ng Europa. Nagsimula sila sa Warsaw at naglakbay pa kanluran para bisitahin ang maharlikang korte sa Berlin, Vienna, Venice, Rome at Paris. Sa paglalakbay nilang ito sa Europa, unang napansin si Sofia sa pandaigdigang entablado. Kahit na nagmula siya sa isang simpleng pamilya at wala siyang karanasan sa mga maharlikang korte ng Europa na puno ng formalidad at engrandeng selebrasyon, mabilis na nakaangkop si Sofia sa kanyang bagong kapaligiran. Hinangan siya agad dahil sa alindog at sumikat dahil sa kagandahan at nakilala sa parira lang, sumasakit ang aking mga mata. Dahil sa lumalago niyang kasikatan bilang isa sa pinakamagagandang kortesa na sa Europa, nagsimula siyang umupo para sa isang serye ng mga retrato sa panahong ito, isang bagay na magpapatuloy pa sa maraming taon. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ginawa bandang pagpasok ng bagong siglo ng Aleman na pintor na si Johann Baptist von Lampi ang nakatatanda. Habang naglalakbay sila sa buong kontinente, si Sofia ay pumasok din sa iba't ibang ugnayang sekswal sa mga kilalang miyembro ng ilang maharlikang korte na kanilang binisita. Naabot ang rurok nito sa Paris, kung saan sinasabing nagkaroon siya ng relasyon hindi lang sa isa kundi sa 2 kapatid ni Louis XVI. Ito ay sina Louis Stanislas Xavier na balang araw ay magiging hari ng Pransya bilang Louis XVIII mula 1814 hanggang 1824 at Charles Philippe na magiging Charles ika-10 ng Pransya mula 1824 hanggang 1830. Hindi malinaw kung anong gulo ang gulot ng mga lihim na pagtatagpo ni na Sofia at ng kanyang asawa. Bagaman tiyak na alam ni Joseph ang paulit-ulit na pagtataksin ng kanyang asawa dahil sa dami ng mga ito mula dekada 1780 hanggang pagpasok ng dekada 1790. Hindi rin malinaw kung anong kaguluhan ang dulot ng kanyang mga lihim na relasyon sa mga korteng binisita ng mga De Witt. Hindi na nakakagulat dahil sa kanyang pagiging mahilig sa maraming karelasyon, nanganak si Sofia ng anak na lalaki sa Paris noong huling bahagi ng 1781. Hindi malinaw kung ang bata ay anak ng nagwagi o kung ito ay anak sa labas, at tila posible rin na si Sofia mismo ay hindi ganap na sigurado tungkol dito. Kaya naman, kasama ang isang sanggol na may kadudadudang pinagmulan, bumalik ang mga De Witt sa Poland noong 1782 matapos dumaan sa mga lupain ng Archduke ng Austria sa kanilang pag-uwi. Ang mga De Witt ay bumalik sa lupang ninuno ni Joseph sa Kamyanets, kung saan pinalitan niya ang kanyang ama bilang gobernador ng rehiyon noong 1785.
Kaya sa kalagitnaan ng dekada 1780 si Sofia Clawon, ang anak ng tagapag-alaga ng baka na si Kataw Mergent mula sa Turkey, ay naging pinakaprominenteng babae sa pamahalaang panrehiyon sa hangganan ng silangang Poland at kanlurang Ukraine. Ngunit ang kanyang pinakakontrobersyal na ugnayan ay nasa hinaharap pa. Sa ikalawang kalahati ng dekada 1780 ang Commonwealth ng Poland at Lithuania ay pumasok sa panahon ng malawakang modernisasyon at reforma. Ito ay hahantong sa pagkakaroon ng bagong konstitusyon para sa bansa noong 1771. Isa ito sa madalas ilarawan bilang unang makabagong nakasulat na konstitusyon sa Europa. At isa rin itong ginaya sa ilang bahagi mula sa konstitusyon ng Estados Unidos. Ngunit kasing importante rin na usapin para sa Commonwealth nung huling bahagi ng 1780 sa ang kanilang posisyon sa pandaigdigang larangan. Ang Poland ay halos napalibutan noong ikalawang kalahati ng ika-18 siglo ng mga mas makapangyarihang bansa, partikular na ang Prussia sa kanluran, Austria sa timog kanluran at Russia sa silangan. Noong 1772, sinakop na ng tatlong makapangyarihang bansa ang ilang bahagi ng teritoryo ng Commonwealth. Noong huling 1780 sinikap ng Commonwealth ng Poland at Lithuania na pigilan ang pananakop sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa isa o higit pang makapangyarihang bansa. Ang mga pagsisikap na ito ay nakatuon sa Russia noong 1787 at 1788. Bilang isang mahalagang figurang pampulitika sa hangganan ng Poland at Russia, si Joseph de Witt ay naging kilalang tao sa mga negosasyong ito. At sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, nakilala ni Zofia si Prinsipe Grigory Potemkin. Si Prinsipe Grigory Alexandrovich Potemkin ay isang estadistang Ruso at komandante ng militar na malapit na mag-50 taong gulang noong nakilala niya si Sofia. Ipinanganak siya sa gitnang uring pamilya sa Rusya at sumali sa militar noong kabataan niya. Bilang isang opisyal sa St. Petersburg, sumikat siya noong 1762 dahil sa kanyang papel sa isang kudeta na nagluklok kay Reyna Catherine sa kapangyarihan sa Rusya sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa sariling asawa nito, si Tsar Peter ang ikatlo. Si Potemkin ay naging kilala nung huling bahagi ng mga taong 1760 at unang bahagi ng mga taong 1770 dahil sa kanyang papel sa digmaang Ruso-Turko noong 1768 hanggang 1774. Sa panahon ng digmaang yon, nakuha ng Rusya ang malawak na teritoryo sa paligid ng Crimea at Moldova. Pagkatapos nito, naging kasintahan siya ni Catherine noong mga taong 1770 at ginantimpalaan siya nito para sa kanyang serbisyo nang gawin siyang prinsipe ng Imperyong Ruso. Mukhang halos tiyak masila ni Catherine ay nagpakasal ng palihim sa unang bahagi o kalagitnaan ng mga taong 1780 kahit na ito ay nanatiling isang mahigpit na lihim. Dahil dito, mas mataas ang posisyon ni Grigory sa Rusya kaysa alam ng karamihan sa mga kasabayan niya. Nagsilbi rin siya bilang gobernador ng mga timog na lalawigan na umaabot mula sa gilid ng Urals, patimog kanluran papunta sa Crimea, Dagat Itim at mga baybayin ng Dagat Caspian. Ang papel niya sa rehiyong ito ang maglalapit sa kanya kay Zofia. Ang agarang dahilan ng kanilang pagkikita ay may kaugnayan sa mga negosasyon sa pagitan ng Commonwealth ng Poland at Lithuania at Russia upang magkaalyansa noong huling bahagi ng mga taong 1780. At ang pagsiklab ng panibagong digmaan sa pagitan ng Rusya at ng Imperyong Ottoman noong 1787. Ang digmaan ay pinasimula ng mga Ottoman na may galit sa tagumpay ng Rusya sa labanan 15 taon na ang nakalipas at sa ganap na pag-aangkin ng Rusya sa Crimea noong 1783. Ngayon, noong 1787, muling sumiklab ang labanan. Ang karamihan sa labanan ay magaganap sa timog ng Ukraine, Moldova at sa timog silangang hangganan ng Poland kung saan may hangganan sa lupa ang Russia at ang Imperyong Ottoman. Dahil sa lapit ng kamyanet sa prente ng digmaan, malaki ang naging papel ng mga diwit sa tugon ng Poland sa digmaan. Dahil sa kanyang lahing Turko, hindi opisyal na inatasan si Zofia na humawak ng malaking bahagi ng tatsulok na ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Commonwealth ng Poland at Lithuania, Russia at ng mga Turko sa panahon ng labanan. Natapos din ang digmaang Ruso-Turko noong 1772 kung saan tuluyang natalo ang mga Ottoman at napilitang tanggapin ang pamamayani ng Rusya sa rehiyon ng Crimea. Gayunpaman,
hindi na inabutan ni Potemkin ang pagtatapos nito. Noong ika-16 ng Oktubre, 1770, namatay siya habang nasa kampanya sa paligid ng makabagong Vondo, Hilagang Romania. Maraming teorya ang iminungkahi tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay at may ilan na nagsasabing siya ay nilason. Gayunpaman, ang pinakamalamang na dahilan ng kanyang pagkamatay ay sakit na dulot ng bronchial pneumonia. Ang relasyon ni Zofia kay Potemkin ay tila nagpapatuloy pa noong panahon ng kanyang pagkamatay, bagamat ito ay alam ng lahat. Noong mas maaga sa 1770, naglakbay siya kasama ang prinsipe papuntang St. Petersburg at habang nandoon, hayagan siyang ipinakilala sa mataas na lipunan ng Russia bilang kerida ni Potemkin. Sa kanyang pagkamatay, umatras siya mula sa pakikisalamuha sa lipunang Ruso at muling nanirahan sa Poland. Konti lang ang alam tungkol sa mga huling taon ng buhay ni Sofia. Noong 1776 matapos bumalik sa Poland, nakipagdiborsyo siya sa kanyang asawa si Joseph de Witt. Pagkatapos, nagpakasal siya kay Stanislaw Tensney Potolsky noong 1789, isang mataas na maharlika ng Poland at pangunahing komandante militar ng Polish-Lithuanian Commonwealth. Mula sa kasalang ito, nagmula ang kanyang pinakakilalang apelyido, Potolska. Tila mas panatag pansamantala ang ikalawang kasal ni Sofia kaysa sa una. Noong 1778, ipinanganak ang isang anak na lalaking pinangalan ng Alexander. Ang petsa ng kanyang kapanganakan ay nagpapahiwatig na buntis na si Sofia bago pa man sila ikasal ni Stanisław at ang kanilang kasal ay naantala lamang dahil kasal pa noon si Stanisław at kinailangan munang makakuha ng diborsyo bago pakasalan si Sofia. Dalawa pang anak na lalaki ang ipinanganak noong 1800 at 1805 kasama ng dalawang anak na babae. Gayunpaman, patuloy na nagkaroon si Zofia ng ilang mga relasyon sa labas ng kasal sa mga taong ito. Mas kontrobersyal pa, unti-unting nasangkot ang kanyang asawa sa mga sabwatan laban sa estado ng Poland noong unang mga taon ng 19 na siglo. Sa kalaunan, humantong ito sa mga paratang ng pagtataksil na isinampa laban sa kanya, mga kasong naging dahilan upang tumakas siya mula sa Poland noong 1804. Namatay siya makalipas ang 1 taon sa pagpapatapon, iniwang balo si Sofia na may 5 anak. Inayos niya na halos lahat ng ari-arian ng kanyang yumaong asawa ay mapunta sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Bilang resulta, sa huling bahagi ng dekada ng 1800 at sa buong dekada ng 1810 nagawa niyang mamuhay ng medyo komportable habang pinalalaki ang kanyang 5 anak sa Poland. Si Zofia Potocka ay namatay noong ika-24 ng Nobyembre 1822. Nagkasakit siya ilang buwan bago yon at nagtungo sa Berlin, kabisera ng Prussia, para maghanap ng mas maayos na pangangalagang pangkalusugan kaysa sa Poland noon. Doon siya namatay noong Nobyembre 1822. Kilalang-kilala siya noong nabubuhay pa dahil sa kanyang kagandahan at ilang mga larawan niya ang nananatili hanggang ngayon bilang patunay nito. Marahil ang pinakakagiliw-giliw sa kanyang buhay ay ang pagpapakita ng lawak ng kalaswaan kahit sa mga tanyag na kasal na namayani sa mga aristokratikong korte ng Europa sa pagtatapos ng lumang rehimen. Gayunpaman, ang kanyang ugnayan kay Potemkin ang dahilan kung bakit siya ay higit na naalala hanggang ngayon. Si Amy Lyon ay ipinanganak bilang anak ng isang panday sa Swan College sa Cheshire, England noong tagsibol ng 1765. Kalaunan, ginamit niya ang pangalang Emma Hart at pinakasalan si Sir William Hamilton, ang ambasador ng Britanya sa korte ng Naples sa Timog Italya. Pagkatapos, naging kasintahan siya ni Horatio Nelson, pangunahing komandante ng hukbong dagat ng Britanya noong digmaang Napoleonic. Naging dahilan ng iskandalo sa Britanya ang kanilang relasyon noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ang babaeng kalaunan ay magiging isa sa mga pinakatanyad na kadandahan ng panahong romantiko sa Britanya at Europa ay ipinanganak sa Swan Cottage malapit sa Neston sa Cheshire, Inglaterra noong ika-26 ng Abril 1765. Ang kanyang ama, si Henry Lyon, isang panday, ay namatay 7 linggo matapos ipanganak si Emma. Dahil nagmula siya sa isang medyo mahirap na pamilya at lalo pang pinahirap ng maagang pagkamatay ng kanyang ama, wala nang ibang pagpipilian si Emma kundi magtrabaho noong siya ay bata pa.
Nangyari ito nung maagang kabataan niya, karaniwan sa panahon ng industrialisasyon sa Britanya bago ipatupad ang universal na pangunahing edukasyon. 12 taong gulang pa lang siya, kasambahay na siya at agad lumipat sa Londres. Sa mga sumunod na taon, iba-iba pa ang naging trabaho niya. Noong siya ay nasa kanyang kabataan, ginamit niya ang pangalang Emma Hart at nagsimula ng relasyon kay Charles Greville, isang Britong dalubhasa sa mga antigong bagay at miyembro ng parlamento mula 1774 hanggang 1770. Tumagal ng 4 na taon ang kanilang relasyon kung saan sinasabing nagtrabaho rin si Emma para sa mapagpasikat na tagapagpalabas at peking manggagamot na si James Graham. Noong 1785, tinapos ni Greville ang kanilang matagal na relasyon sa pamamagitan ng pagpapadala kay Emma sa kanyang tiyuhin, si Sir William Hamilton, na noon ay nagsisilbi bilang isang Britong kinatawang may buong kapangyarihan sa korte ng Naples, kung saan dumating siya noong 1786. Pagkatapos, pinakasalan ni Emma si Hamilton noong 1771 at bilang isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad 20 sa korte ng Naples, naging punong abala siya. Dito, nakilala niya ang maraming kilalang personalidad sa panitikan ng Europa at naging paksa rin siya ng maraming mga larawan, kabilang na ang mga gawa ng mga tanyag na pintor ng panahon tulad ni Gavin Hamilton, Elizabeth Vigée Lebrun at Angelica Kauffman. Ipinakita nila si Emma sa istilong classical at mythological na pagpipinta na madalas siyang inilalarawan bilang sina Medea, Ariadne at Cleopatra, kaya nagsimula ang kanyang kasikatan sa Europa. Partikular na naging kilala ang paglalarawan ni James Gillray kay Emma. Gayunpaman, higit pa sa pagiging modelo lamang para sa mga likhang sining, nagawa ni Emma na gamitin ang kanyang talento sa panggagaya at ang pananaw ng panahon ukol sa kasarian para sa kanyang sariling kapakinabangan. Halimbawa, mahusay siyang punong abala na kayang umakit sa mga lalaking may kapangyarihan. Mahalaga ito sa susunod niyang relasyon kay Horatio Nelson. Ang buhay ni Emma sa korte ng Napoles mula kalagitnaan ng dekada 1780 hanggang huling bahagi ng dekada 1770 ay naganap sa gitna ng malalaking pagbabago sa politika sa buong Europa. Noong 1789, isang revolusyon sa Pransya ang nagpatalsik sa monarkiya ni Haring Louis XVI. Kalaunan, sa mga sumunod na taon, ito ay lalong tumindi at humantong sa pagbitay kay Louis ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pransya noong 1773. Dahil dito, naging kaaway sa politika ng karamihan sa malalaking kapangyarihan sa Europa ang Republika ng Pransya. Labis na nababahala na ang revolusyonaryong prinsipyo mula Pransya ay maaaring makaapekto sa kanilang kalagayang pampolitika. Dahil dito, hindi nagtagal matapos sumiklab ang Rebolusyong Pranses noong 1789, halos palagiyang nakikipagdigma ang Pransya sa mga bansa tulad ng Austria, Prussia, Russia at higit sa lahat, Britanya. Ito ang konteksto nang dumating si Horatio Nelson sa korte ng Bourbon sa Napoles noong 1773. Noong panahong yon, pangunahing admiral na si Horatio Nelson ng British Royal Navy at may mataas na posisyon sa Mediterranean. Baka sa kanya ang bigat ng kanyang serbisyo. Nabulag siya sa isang mata sa isang labanan malapit sa Corsica bago siya dumating sa Napoles. Bilang mahusay na pinunong pandagat, tungkulin ni Nelson noon taglagas ng 1773 ang magtipon ng karagdagang puwersa para sa muling pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Pransya at mga kapangyarihang Europeo. Ito ay isa lamang sa mga unang yugto ng mas malawak na kampanya sa Mediterranean. Mula 1773 hanggang 1776, nagkaroon ng mahabang serye ng mga labanan sa dagat sa pagitan ng British Royal Navy na nakatalaga sa mga daungan ng Italia at ng revolusyonaryong hukbong dagat ng Pransya sa Toulon sa timog ng Pransya. Sa matagal na operasyong pandagat na ito, nakasalalay ang kalalabasan ng labanan para sa kontrol ng tangway ng Italia. Ang misyong ito ay magbubunga rin ng pagkikita ni Nelson at ginang Emma Hamilton. Si Emma ay agad ipinakilala kay Nelson pagdating niya sa Timog Italia. Ito ay sa kanyang katayuan bilang asawa ng sugo ng Britanya sa maharlikang korte ng Napoles, si Sir William o Lord Hamilton. Hindi lamang kasal si Emma noon, kundi pati na rin si Nelson na nagpakasal kay Fanny Nisbet noong 1787. Si Fanny ay tapat na asawa. At kahit tinanggap ni Lord Hamilton ang relasyon ni na Lady Emma at Nelson, hindi ito kailanman tinanggap ng asawa ng admiral. Agad naging malinaw ang atraksyon kina Lady Hamilton at Admiral Nelson.
Inanyayahan ng mag-asawang Hamilton si Nelson na manatili sa kanilang opisyal na tirahan sa Naples habang humingi siya ng suporta para sa Britanya sa Mediterranean. Pag-alis niya makalipas ang ilang araw, kapwa sila nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa isa't isa. Maaaring doon na sana nagtapos ang usapin, pero makalipas ang 5 taon, bumalik si Nelson sa Naples. Sa panahong ito, lalo nang lumalakas ang mga Pranses sa buong kontinente ng Europa, pinamumunuan ng isang mahusay na general na nagangalang Napoleon Bonaparte, isang tao na kalaunan ay magtatalaga sa sarili bilang emperador ng Pransya. Kahit namamayani si Bonaparte sa lupa, si Nelson ang pinakadakilang komandante ng hukbong dagat noon, pinatunayan ng malaking tagumpay laban sa mga Pranses sa labanan sa Nile noong Agosto 1778. Habang pabalik siyang tumatawid sa Mediterranean, tumigil siya sa Napoles noong huling bahagi ng Setyembre 1778. Maaring nagulat si Lady Hamilton sa nagbagong itsura ni Nelson. Nawala ang kanang braso niya mula noong unang pagbisita at napaaga ang pagtanda dahil sa mga taon sa dagat. Ginawa siyang panauhin ng mag-asawang Hamilton sa Napoles at hindi nagtagal ay nabuo ang isang ganap na relasyon sa pagitan ng 33 taong gulang na si Emma at 40 taong gulang na admiral. Si Lord Hamilton, marahil dahil sa diganap na malinaw na mga dahilan, ay piniling balewalain ang pagtataksil ng asawa niya sa kanilang bisita. Mukhang malamang nabaog si Hamilton at ang pagkakonsensya dahil hindi niya mabigyan ng anak si Emma ay maaaring nakatulong sa kanyang pagpayag na hayaan ang kanyang asawa na magkaroon ng relasyon. Nobyembre 1778, lumabas na sa pahayagan ng Britanya ang balita tungkol sa relasyon ni Nelson sa Italia. Simula noon, si Lady Emma at ang kanyang tanyag na mang-ingibig ay patuloy na sinusubaybayan ng media sa Inglaterra. Ang ilan sa ginawa nila ay nagdulot ng interes, ngunit karamihan sa mataas na lipunan ng Britanya ay nabigla at nadismaya. Lalo pang lumakas ang pagkahumaling sa magkasintahan sa mga sumunod na taon, lalo na nang bumalik sila at si Lord Hamilton sa Inglaterra. Noong 1779 naganap ang isang pag-aalsang bayan sa Napoles na nauwi sa pagluklok ni Napoleon ng bagong pamilyang maharlikang Pranses. Habang nangyayari ito, maraming miyembro ng Embahadang Briton at Komunidad ng Britanya na nabuo noong mga digmaan laban sa Pransya noong dekada 90 ng 1700 ay nagsimulang bumalik sa Britanya. Pagdating sa Londres noong Nobyembre 1800, agad nagkaroon ng tensyon kina Nelson, ang kanyang kalaguyo at Lord Hamilton laban sa asawa ni Nelson at pamilya nito. Alam na ng lahat ng sangkot ang relasyon bago sila bumalik sa Britanya. Ngunit ang aktuwal na presensya ng tatlo sa Inglaterra ay nagdulot ng tensyong mahirap balewalain. Lalong lumala ito ng mabilis na napagtanto ng asawa ni Nelson na si Fanny na buntis si Lady Emma sa anak ni Nelson. Hindi tulad ng asawa ni Emma na si Lord Hamilton, hindi niya matatanggap ang relasyon. Upang mapanatili ang kapayapaan, nanirahan si Nelson kasama ang pamilya niya habang hiwalay silang tumira sa iba't ibang tirahan sa London ang mag-asawang Hamilton. Ngunit nang magbigay ng ultimatum si Fanny kay Nelson na pumili sa pagitan niya o ni Lady Emma, napilitan siyang magdesisyon. Bago siya bumalik sa aktibong tungkulin sa hukbong dagat noong 1800 at sinimulan niya ang formal na paghihiwalay kay Fanny na noon ay higit na di karaniwan sa unang bahagi ng ika-19 na siglo kaysa sa makabagong panahon. Noong huling bahagi ng Enero, 1800 at ipinanganak ang anak na babae ni Nelson at Emma. Pinangalanan siyang Horatia. Habang wala si Nelson sa bansa dahil sa tungkulin sa hukbong dagat, sinimulan ni Emma makisalamuha sa mataas na lipunan ng Inglaterra para makuha ang suporta ng publiko sa kanilang layunin. Kapansin-pansin, maaring lalong uminit ang tsismis sa London. Sa isang pagtitipon, nahumaling ang prinsipe ng Wales na magiging Haring George IV kay ginang Emma, ngunit walang nangyari mula sa kanyang panliligaw. Noong taglagas sa payo ni Emma, binili ni Nelson ang Merton Place sa Wimbledon at doon na silang magkasamang tumira ng hayagan. Ginang Emma, Ginoong Hamilton at Admiral Nelson matapos ang kanyang pagbabalik sa Inglaterra. Natapos ng kasunduan sa Amiens noong Marso 1802 digmaan sa pagitan ng Britanya at Pransya, muli ngunit pansamantala.
Pumanaw si Ginoong Hamilton noong Abril 1800 at tatlo na sa wakas ay bahagyang nagpatahimik sa ilang mga batikos na patuloy na ibinabato ng lipunan sa Londres laban sa kanilang pagsasama bilang tatlo. Ngunit hindi na naranasan ni Ginang Emma at Admiral Nelson ang normal na pagsasama bilang mag-asawa dahil 2 taon lang ang itinagal ni Lord Nelson matapos si Hamilton. Si Nelson, ang lalaking nagtamo ng napakaraming sugat sa kanyang karera sa hukbong dagat, ay tuluyang namatay dahil sa isa sa mga sugat na iyon noong 1805. Isang taon lang tumagal ang kapayapaan sa pagitan ng Britanya at Pransya matapos ang kasunduan sa Amiens. Noong Mayo 1803 sumiklab ang tinatawag na digmaan ng ikatlong koalisyon, kung saan nagsani-puwersa ang Britanya, Rusya, Sweden at Austria laban sa Pransya at sa mga kaalyado nitong estado sa Europa, kabilang ang Italia at Espanya. Isa sa estratehiya ni Napoleon sa muling pagsiklab ng labanan ay ang tangkang sakupin ng Britanya. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang dalhin ang hukbong dagat ng Pransya mula Mediterranean, tumawid ng kipot ng Gibraltar at paakyat sa English Channel. Nang sinubukan ito noong 1805 si Nelson ang natasang pigilan ng operasyon. Noong ika-21 ng Nobyembre, tinalo ng British Royal Navy na pinamunuan ni Nelson ang pinagsamang armadang Pranses at Espanyol sa Trafalgar sa baybayin ng Timog Kanlurang Espanya. Wala nang puwersang pananalakay ng Pransya na makakatawid sa Britanya mula Pransya, pero ang pinakamarilag na tagumpay ni Nelson ay siya ring huli niya. Malubang nasugatan siya sa labanan at namatay makalipas ang 3 oras. Si Emma ay labis na nagdalamhati na makarating ang balita sa Inglaterra. Nagkulong siya sa kama dahil sa matinding lungkot ng ilang linggo, pero kailangang harapin ang testamento ni Nelson. Desidido ang pamahalaang Briton na isang tabi si Lady Emma hanggat maari. Sa paghati ng ari-arian ng admiral, hindi pinansin ang kagustuhan ni Nelson na pantay na hatiin ang mga lupa at yaman kina Emma at sa lehitimo niyang pamilya. Nakatanggap si Emma ng 2,000 libra na bayad, ang bahay sa Merton, at 500 libra na taunang bayad. Ngunit dahil mas malaki ang gasto sa pagpapanatili ng Merton kaysa sa taunang bayad na ito, agad siyang nagkaproblema sa pananalapi. Bukod pa rito, ang 500 libra na taunang bayad ay naging paksa ng isa pang legal na laban sa pamilya ni Nelson. Bilang resulta, pagsapit ng 1,800 at mahigit 15,000 libra na ang kanyang utang at hindi naging matagumpay ang mga pagsubok na ibenta ang Merton. Ang kasukdulan ng buong pangyayari ay dumating lamang noong 1800 at 12 ng si Ginang Hamilton ay pansamantalang nakulong dahil sa hindi niya pagbabayad ng kanyang malalaking utang. Sunod-sunod ang naging problema niya sa kalusugan sa mga sumunod na taon. Sa kalaunan, nakalikom ng pera ang ilang mga kaibigan na nagbigay daan kay Lady Emma at sa kanyang anak na si Horatia na makatakas papuntang Calais sa Pransya. Gayunpaman, namatay siya rito makalipas ang 1 taon sa edad na 49 matapos malulong sa alak at labis na katabaan sa huling mga taon. Malungkot ang naging wakas ng babaeng minsang sumikat sa Europa dahil sa kanyang magagandang larawan. Gayunpaman, patuloy siyang naalala ngayon dahil naging paksa ng maraming libro, kanta at pelikula noong ika-20 siglo. Pinakatanyag dito ang pelikulang The Quest for the Nation noong 1973 na pinagbidahan ni Glenda Jackson at Peter Finch at ang nobela ni Susan Sontag noong 1972 na The Volcano Lover, A Romance. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol sa mga misteryong ito. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong mga opinyon tungkol sa live sa ibaba sa mga komento. May suggestion ba kayo? Sabihin lang sa comments kung gusto niya ng mas maraming compilations o isang beses lang kada buwan. Anyway, ipaalam niyo sa akin sa ibaba sa mga komento at sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para ma-receive niyo agad ang lahat ng videos ko kapag nag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!